She's not alone and she feels much stronger now. Thanks to the Lord who ruined her but fixed her as well. Ngayon na pagtanto niya na ang lahat na nangyayari sa buhay niya ay parte ng kanyang istorya. She had learned a lot. God gave her a strong heart of a woman. Napatunayan niyang kaya niyang kahit babae siya at mag-isa. At ngayon may tapat na nag-aloks na maging katuwang niya. Tinatanggap niya ng buong puso dahil alam niyang parte rin to ng plano ng Diyos sa buhay niya. Anak! Malakas sa tawag ni Kiana kay Elora nang magising ito. Eksakto kakalabas niya ng banyo, nakatapis ng tuwalya. Morning, babe. Nakangiti niyang sabi rito. Pangatlong araw na nila sa mansyon ngayon. Tahimik sila. Tahimik siya. Binisita na sila ni Mang Agosto at natawagan na rin si Kiana, ang tiya nito at si Lola Belen. Alam ng dalawa na nasa poder niya ang kanyang mag-ina. Chillax, babe. Aniya at saka lumapit dito, tinilikan to sa labi. Natatakot ako. Mukhang kinakabahang sabi pa nito sa kanya. You don't have to. Everything is under control. Our baby is just downstairs. She's with a visitor. Visitor? Nagsuot siya ng short at polo, tapos nagsuot siya ng sapatos. Panatag na panatag ang kalooban ni Asher kahit na may problema siyang nireresolba. Masaya siyang natutulog katabi ang mag-ina niya. Sa mga susunod, bibigyan nila ng sariling kwarto si Elora. He hired bodyguards for her daughter. Wala siyang pakialam sa kapatid niyang tanong daw ng tanong kay Lucas ng tungkol sa kanya. Ang Kuya Neil lang naman niya ang may problema dahil ang pangalan niya ay bumisita na sa kanila. Wala siyang pakialam sa iba basta't nasa tabi niya si Kiana at Elora ay masaya siya. Get yourself ready, babe. Bisita mo rin naghihintay sa ibaba tapos may pupuntahan tayo. I don't want you to miss it. I want you to witness it. Umawang ang labi ng dalaga ng ngitian niya pero di na to nagtanong pa. Kumilos to kaagad at nag-asikaso ng sarili. Inintay niya lamang ito habang nakaupo siya sa kama. Babasa ng mga messages sa kanya. Insan, Olive is here. It was Lucas. Agad umalsa ang galit niya pagkabasa niya sa pangalan ng babae. And what does that demon need? She's telling me something important that I guess you might want to hear. Call. Agad siyang tumawag. Video call. Naroon nga si Olive. Nakita na kaagad niya. Who will believe a liar like you? Dinaig mo bang author sa paggawa ng mga kwento Galit na bungad pa niya. Asher, sa maniwala ka o hindi, nakokonsensya na ako. Galit na bungad pa niya. Asher, sa maniwala ka o hindi, may nalaman ako kahapon sa pag-uusap ni ate at Wolf. Mga walang hiya kayo. He gritted his teeth. Napayo ko si Olive. Malala na si ate. She's too desperate and she wants to kill your daughter. She was ordering Wolf to hire a gunman. Umiiyak na sabi pa nito at siya parang umabot lang sa lalamunan ang hinga. Di niya magawang magmura o anuman, basta't napuno na matinding galit ang puso niya. Hindi ko kaya, Asher. Hindi titigil si ate. Nalaman kong ipinasunog niyang tirahan ni Kiana at si Wolf ang gumawa noon. Drug addict ang lalaki at ang bangag kapag gumawa ng mga utos. Kaya't walang iniisip na tama basta't makabili lang ng drugs. Ayokong sa puntong magpapapatay na si ate para lang mabawi ka. Hindi ko na kaya yon. Umiiling na iyak nito. Hindi ako nagsasalita para maawa ka at iatras ang demanda ni Kiana pero hindi kaya ng konsensya kong papatayin ng bata. Ang dami ko ng kasalanan. Ayoko na. Ito ang itanim mo sa isip mo, Olive. Maluhaluhang sabi niya. She cannot harm my family as long as I live. Isinusumpa ko yan, just wait. Pasensya ka na pero damay ka? Alam ko. Nangihinang sabi pa nito. Parang wala na tong alas o makakapitan ngayon. Parang wala na itong lakas. Tiniklop na si Olive at iyon ang dapat. Iyon ang gusto niya. Talagang patitiklopin niya ang kalaban? Hanggang sa mapulbos niya at maging talunan. I will never say thank you for confessing. Kiana and Elora deserve it. Even a long time ago when you decided to turn back. Ang sumisingil ngayon para sa mag-ina ko'y ako. I will never stop until I have it in my hands. And that day is today. Baka sakaling bumaba ang sentensya sa kanya. I will take care of it. Insan, keep in touch. Reply niya na biglang may humawak sa balikat niya. Tumingala siya at si Kiana na yon, nakahanda na. His anger melted upon seeing how lovely she was. She's in a white blouse and a denim skirt. Bigay yon ng mga damit ng asawa ng kuya niya. Magkasukat lang naman ang dalawa na medyo bata-bata pa si Angelina. Damn, you're lovely. Niyakap niya kagad to sa balakang pagkatapos ay kinabig niya. He kissed her tummy and looked up at her. Halika na. Gusto ko nang makitang bisita.
Kausap mo si Olive, narinig ko. Ako ang papatay sa ex mo? Gigil na sambit nito. Kahit ano pang klase ng batayin, ilalaban ko ang anak ko. We will fight for her. We are in this together. Walang mangyayari sa anak natin o sa'yo. Maniwala ka sa akin. Babe, let's go. As much as I want to lay you on the bed right now, God, may mga dapat akong asikasuhin. Tila dismayado pa niyang sabi. Muli niya itong tinitigan at hinalikan na lamang ito ng mariin sa labi. Mamayang gabi, Kiana smiled a bit and nodded. Inawakan niya to sa kamay at saka niya dinala sa may hagdan. Doon pa lang napatigil na ito tumingin sa kanya. He arrived at 5 in the morning. Muritong tumingin sa lalaking kalong si Elora. Ibinibida na naman ng anak nila ang album. Di numero naging paghakbang ni Kiana pababa. Tumingin pa sa kanya ang lalaking halos kalahati na ng buhok at maputi na. He was thinner than usual. Her father is old. Kumarap siya. Kiana anak? Anoon at sinukat doon para siyang batang napaiyak. Hindi siya umimik. Binaba na lang nun si Elora tapos ay tumayo. Nakasuot yun ng abuhing pantalon na masasabi niya abonadal sa pagkakakupas. Nakasipit lang na tsinelas ang kanyang ama. Masasabi niyang hindi na nag-improve ang kabuhayan nito pero magmula pa lang noon. Lumapit siya roon. Kaswal lang at agmano pa rin at agad siyang niyakap ni Hener. Anak, sorry anak, sorry. Her tears broke. Upo ka, Papa. Aniya matapos na tumikim. Pasimple niyang pinahid ang luha at tinalikan ng anak niya sa pisngi. Elora was watching her and smiled at her. Ang ganda ng anak niya. Mukha na tong anak mayaman. Kahit nasa bahay lang ito ay nakaporma. Marami tong bagong damit na pinaglumaan ng pinsan nitong babae. And Elora is no wonder a Montenegro. Kumain ka na, Pa? Tanong niya nang mapansin na hindi matanggal ang titig ni Hener sa kanya. Oo. Nagkaharap na kami ni Asher kanina. Pinakain na nila ako. Nalaman ko rin ang lahat at gusto kong makausap si Nanay Belen. Palihim niya iyong pinagmamasdan habang ang mag-ama niya nakaupo malapit lamang sa kanya. Payat ka pa, aniya. Tumaas na ang sugar ko, anak. Di na nga ako halos tinatanggap sa mga construction dahil mahina ng katawan ko. Inihatid ako dito ng engineer. Kasama ko yung nagpakilala na pinsan nitong si Asher. Nagpapagamot ka ba? Nagpapagamot naman pero malimit lang. Nakaramdam siya ng matinding habag para dito sa kabila ng halos lahat na masasabi niyang pagpapabaya nito sa kanya noon. Paano kayo nabubuhay? Si Stella, nagtatrabaho din ng call center kaya lang umiling ito at parang nangiti na lamang. Kaya lang maraming salita kapag binibigay ng panggamot. Kiana bowed down and wiped her tears. You no longer hate to worry about it, Papa? Maagap na sagot pa ni Asher. Si Kiana na ang bahala sa pagpapagamot sa iyo. Maraming doktor dito sa Maynila. Nakakahiya. Magbabarko ko? Ano naman niya? Magbabarko dito sa bahay? Gagraduate lang siya pero hindi siya magtatrabaho dahil ang sabi ni Yesh, hindi siya magbabarko. Magmamanage ng cruise line, oo. Kaya niya yung kayong paggamot? Sagot ni Asher ulit sa kanya at hindi na siya nakahuma. Madami pong pera si Papa, Lolo. Bibigyan niya po kayo ng pangbay ng gamot. Pag po naisabi ko, bibigay po ni Papa ko kaagad. Love po kasi ako ni Papa at saka ni Mama. Ayaw naman ng inosenteng anak niya. Don't cry po, Lolo. Napakabait ng anak mo, Kiana. Parang ikaw din noon. Sabi naman ni Hener. Dito na lang tayo tumira pa sa Maynila. Mapapagawa naman ni Aling Tasha ng paupahan Magtitingnan-tingnan ko kayo. Kahit siguro matagal tayong hindi nagkita. Ama ko pa rin naman kayo at di ko kayo po pwedeng pabayaan. Gagraduate na ako. Makakapagtrabaho naman ako kahit papaano. Isama niyo si Chang kung sasama siya sa inyo. Tumango na lang si Hener kahit naramdam niya na medyo naalangan pa ito sa kanya. Pero masaya siya ng mga sandaling ito na kaharap niyang maedad na rin na ama niya. Wala siyang galit na nararamdaman pero masaya siya sa mga sandaling ito. Tulad noon, wala siyang hinanakit. Siguro dahil natanggap na niya ang lahat na nangyari sa buhay niya na nagdala sa kanya sa kasalukuyan. Ano pa ba ang kanyang hihilingin? Sa lahat na masama at mabigat na pinagdaraanan niya noon, nakasumpong siya ng isang lalaki na matatag, matapang, may paninindigan at may mabuting puso. Lahat ng tao may ugaling masama at ang mga yon nagbabago. Baka si Asher noon masama pero ngayon wala siya makita na bahid ang kasamaan dito. If she learned how to forgive the man who thought she wrecked her when she was still a teen,
How much more her father, her own flesh and blood? Salamat. Mataas sa sagot ng ama ni Kiana nang siya'y tiningnan sa mata. Gumiti rin siya rito na matamis. Tumabi siya rito at muli niya tong niyakap tapos gumiti siya kay Asher na nakatitig sa kanya ng husto. Asher mightily stood straight, facing the gate of De La Peñas. Nabuksan niya ang pinto ng sasakyan para makababa si Kiana. Agad naman tong humawak sa braso niya habang siya ay nakapamewang. Kaninong bahay to? Takang tanong ni Kiana sa kanya. Masuyo niyang tinapik ang kamay nitong nakayakap pa sa braso niya. Do you remember that moment when you almost lost our daughter because you were trying to look for the father of your baby? Asher ha, hindi ito panahon para ipaalala mga kontrabida. Ines na sagot pa nito. Kaagad na sa adget natawa siya na mahina, tapos ay sumeryoso siya. And some people turned their back on you? Ipapakita ko sa iyo kung paano ilalagay sa dapat kalagyan ang mga taong iyon. Anong ibig mong sabihin? She asked, wondering, at hindi na siya sumagot. Buhay ba ito ng mga De La Peña? Tumitig lang siya sa mansyon tapos narinig na niya ang maikling alingaw ng mobil ng polis. Agad na lumingon si Kiana. May mga sasakyang kasamang mobil sa kanyang abogado at kay Lucas. Mula roon bumaba si Olive. Nakakalungkot ang muka. She is the number one witness against her sister. It doesn't mean na hindi siya makukulong pero baka umikli ang sentensya. Makalaya man o sino man sa kanila, hindi kayo masasaktan ng anak natin. Tandaan mo yan. I protect the organization that I founded. How much more, you and Elora? Aniya rito. Muli tumingin sa mga polis at sa wakas, tumapit ang abogado sa kanila at si Lucas. Kiana smiled timidly at the old lawyer. After this, sana makahigop na ako ng mainit na sabaw sa reception. Biro nun kaya naman tumaas ang sulok ng labi ni Asher. Kahit isang timba pa, attorney? Ayan! Halakhak na matandang lalaki. Nakamasid si Kiana sa mga pulis na lumapit sa gate at nag-doorbell. Maya-maya lumabas ang kasambahay at si Frederick, kasama ng mga bodyguards, tapos si Ava na kagad na patigil na makita ang mga pulis. What is the meaning of this? Frederick snapped right away. May warrant kami para sa dalawa ninyong anak, Mr. De La Peña, at sa kasamang palad kayo kasama rin dahil sa pagiging accessories ninyo. What? Gigal na tanong ng lalaki. Tumingin yon sa kanya at tinuro siya. How dare you? How dare me? Kalmado niyang sagot. Well, how dare you too? How dare your daughter try to kill innocent people? I am not a judge but I am righteous than you. Why not ask Olive? Baling niya kay Olive. Doon na tumingin si Frederick at di makapaniwala. Sorry dad, I heard everything. I couldn't take it. Hindi ko kayang walang gawin kahit alam kong mamamatay ng batang walang buwang. Umiiyak na sabi ni Olive. At least for once in my life, I did something right. Sumama na si Mr. Zubiri sa mga pulis na pumunta sa kanya. Anang isang pulis na nag-check ng text sa smartphone. Kailangan na namin na iserve ang warrant, Mr. De La Peña. Walang nagawa si Frederick. Nang pumasok ang pulis at lumapit kay Ava na nasa di kalayuan. Nakatingin at parang di alam ang gagawin. Tamang proseso ang ginawa ng mga pulis nung dakpe ng babae. At nang nilagyan niya ng posas tila na bunutan ng tinik si Asher. Walang magawa si Frederick na para siyang tinakasan ng ngayon ang yabang. Hindi na yon makapagsalita at nakatingin lamang sa anak na panganay. Now that Olive spoke against her sister, Frederick will never find any defense. Ang dating magkakampi ay magkalaban na. Yon ang hinihintay niya. Hindi niya akalaing magpapakulong siya ng ex-girlfriend ngayon. Supporting actress na lamang si Olive sa lahat dahil bago pa man iyon magsalita, nakapasa ng demanda nila para sa sunog na nangyari. Sa pagkakabangga kay Elora na walang ibang po pwedeng ikonekta kung hindi ang mga taong ito lang. Dudurugin niyang lahat ng sandaling ito. Lahat ng sasaling sa dulo ng kuko ng babaeng mahal niya at ng anak niya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sumakay na ulit si Kiana. Tahimik itong pumasok sa loob ng pick-up kaya't sumakay na rin siya sa kabila. Serenyasan lamang siya ni Lucas at nagkaintindihan na nga silang dalawa. Bago niya pinaandar ang sasakyan ay tiningnan muna niya si Kiana at inabot ang kamay nito. Hindi rin pala masarap sa pakiramdam na ganito ang nangyayari kahit ang sama ng ginawa nila sa akin noon. She said. He saw the sadness in her eyes. Pero ano ko ang pinag-uusapan dito na ilang ulit ng muntik mawala sa akin? Ngayon, pinagpaplanuhan na naman nila.
This is the best solution to keep her safe. So let justice prevail. The true meaning of justice? Tumango si Kiana. Salamat. Kiss! Nakangiting sabi pa niya sabay turo niya sa pisngi. Di naman to nagdalawang isip na lumapit kagad at niyakap pa siya nang halikan siya sa pisngi. Uwi na tayo, my baby? He nodded. Uwi na tayo at gawa ng baby. She giggled and looked at his eyes because he was also staring at her. Tara! Mabilis pa sa 4:00 na pinandar ni Asher ang sasakyan. Hindi siya atras doon sa expert sa paggawa ng baby dahil nga wala siyang kamalay-malay na matagal na pala siyang ama. Inihanda lang siya ng panahon para maging responsableng padre de pamilya ngayon. Epilogue. Welcome home! Yun ang malakas na bati kay Kiana ng mga tao sa bahay. Nang dumating sila mula sa ospital, it's been 9 months. Kakawi lang nila galing sa pribadong ospital kung saan siya nanganak. Yes, nakapanganak siya pangalawa nilang anak, si Asher, and it's a baby boy. Thank you, aniya sa mga iyon. Hindi nito kamukha ni mommy. This is so me. Proud namang sabi ni Asher habang karga ang baby. At si Elora, nakasabit naman sa isa nitong braso. Karga rin ang panganin ng anak. Sa laki ni Asher, hindi na siya nagtataka na kaya nitong pagsabayan ang dalawa. Nakakalungkot dahil kung gano'n naman ito kabilis na magkaroon ng anak, ang kapatid nito ay hindi nabiyayaan. Nakuna ng surrogate mother na kinuha ng mga iyon at di na umulit pa. Tignan ko nga ang apo namin. Sabi ni Tia naging madre na nasa bakasyon ngayon. Lumapit siya at kinuha ang apo. Saka dinala sa karamihan. She smiled. Naroon ang kanyang papa, ang lola niya, si Lucas ang mga kaibigan niya na si Leia at parang tinitipon talaga ni Asher na salubungin siya. Nagkagulo ang mga yon sa baby kaya't di naman nagpahuli si Laura. Nababa kagad tumakbo sa kapatid. Let's go upstairs, babe, ani Asher sa kanya. Sige na apo, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga labahin. Ilalagay ko na sa labahan. Aakit muna ako. Salamat sa pagpunta ninyo. Paalam niya sa mga kaibigan niya. But after 9 months, manganak ka na naman. Biro ni Leia kahit nagkatawanan ang mga iyon. Posible, sagot naman ni Asher kahit napalo niya to sa braso. Binuhat siya nito kaagad na para bang kasing gaan lamang siya ng papel. He didn't take the lift. Sagdan to dumaan papunta sa kwarto nila. Pagkapasok doon, ibinaba niya ito sa kama. Bakit naman may pa-welcome home ka pa? Pagbigyan mo na ako. Wala naman ako na nanganak kay baby. Isa pa, hired ko na mga kaibigan mo sa transfers. Gusto ko nandito sila para mag-celebrate. Inayos pa nitong kumot niya at binuksan ng aircon. Talaga? Talaga. At saka proud papa ako. Kamukha ko si Troy. Troy? Takang tanong ulit niya. Yes, Lord Troy Montenegro. Nakangisi pa nitong sabi. Ngumiti na lamang siya. Mukhang di na kita mapipigilan sa pa-Lord Troy mo na yan ha. Natatawa niyang sagot. Lumapit si Asher sa harap niya at naupo sa may tabi niya. I think you deserve something in your hand, babe. Anito at saka kinuha ang kamay niya. Dalawa ng anak natin at sabi ko, papakasalan kita. Inuna ko lang ang mga dapat mauna kasi gusto ko, handang-handa tayo para sa kasal. Tapos na ang graduation mo. Nakapanganak ka na. Si Bibi magandang therapy kapag kaya mo na, mag-asikaso tayo ng kasal. Doon ka na lang sa transfers kasama ko. She nodded. Hindi ako mahirap kausap. Napahalakak ito. Well, dati sa sobrang hirap, I have here a ring. Binuksan nito ang drawer at may kinuha na ring box. Kailangan pa ba yan? Kailangan. Mayaman ako. Gusto ko may engagement ring ka. Siya naman ang natawa. May 2 na. Yung isa ay 6 na taon na. Naman niya. Di naman siya mahilig sa material na bagay kasi nakikita naman niya ang lahat sa kilos ni Asher ang katapatan at pagmamahal sa kanila. Masasabi niyang bawing-bawi talaga ang lahat ng mga panahong wala ito sa tabi niya noon. Pero dahil gusto niya itong bigyan ng isingsing, sino naman siya para tumanggi? Sorry if it's so late. I chose a design and ordered it overseas. May sasanla ba yan? Natawa ito sa tanong niya tapos ay isinuot sa kanya ang singsing. Di ganon kabobongga lahat sa kanila. Wala silang permanent engagement party. Walang kung ano-anong pa-welcome na lahat ng media imbitado pero memorable bawat sandali nilang magkakasama. Ito ang masasabi niyang pribadong buhay at simple pero napakasaya. Wala sa harap ng mga kamera. Umayon sa kanilang pagkakataon dahil ang mga isinampa nilang kaso laban sa kanya ay mabilis na inaksyonan.
Aminado mga nagkasala sa mga ginagawa kaya naman nagbabayad naman yon ngayon sa batas. Wala ng pera sa pag-apela si Frederick dahil may mga sariling kaso yon na binuhay ng mga dating kalaban. Para kay Kiana, pinagbabayaran na ng matanda ang kasamaan ng ugali. Tahimik ang kanyang buhay. Siya ngayon na masaya kasama ang buo niyang pamilya. Bagay sa'yo, Asher declared after carefully staring at her hand. Pero mas bagay ako. She giggled. Oo naman, para kang hinggigit na at ako hinliliit. Oh God, pumapantay yan. Stop teasing me, babe. Baka magkatatong buntis ka na naman kaagad. I am damn hard. Natatawa siyang yumakap sa batok nito dahil para bang nag-iba ang boses ito at itsura. Knowing Asher for the past 9 months, wala siyang masabi. Hindi siguro talaga siya nito binaboy dahil kung anong ginawa nito sa kanya nung una, yun pa rin ang parating ginagawa sa kanya. Kiss na lang mabilis. Ani at tinawakan to sa mukha at tinilikan sa labi. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok si Elora, kasama si Marla. Kumain na kayo. Magpapakita ko rito dahil baka mabinat ang bagong panganak. Napakapogi ng bago kong apo, manang-mana sa lola niya. Yaya, he looks like me. Parang batang sagot ni Asher. Huwag sana magmana sa yung bata ka. O eto ng baby at ako'y mag-aasikaso sa ibaba. Ang sayang maraming tao rito sa bahay. Buhay na buhay ang mundo. Palatak pa ng babae. Binigay noon si Troy sa kanya. Tulog na tulog pa rin ang bata at bihirang umiiyak. Salamat po, Yaya. Aniya sa babae. Lumabas din yon kaagad, abang si Elora nagpakalong na sa ama. Let's take a photo. Nilapag ang smartphone sa mesita at inakbayan siya. She leaned in closer to his chest and smiled. Medyo pinaharap niya si Troy sa ang ganda din ng ngiti ni Elora habang si Asher ay maangas pero parang mati ni idol ang datingan. The camera counted 3 and took a shot. Isang bagong alaala na naman ang itatago ni Kiana sa baul niya and with her kids and Asher beside her. Nothing else would matter, just her family. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Kiana at Asher. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Sana po samahan ninyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. Maraming salamat po. God bless everyone.